Tuwang-tuwa nga ako pagkakita ko nitong luya. O, tingnan nyo naman kalaki. Pero sa isang puno lang yan. Ay talaga naman. Ito ang tinatawag na luyang natural. Nung pagpunta nga namin kila mama noong nakaraang gabi, abay natutuwa nga ako kasi nadat na namin si mama na naglilinis nga siya nitong kanyang na-harvest na luya. Akalain mo nga naman ang sinimulan lang neto ay kalaki lang ata ng mga 2 daliri. O pero tingnan mo naman yung naging laman ay kalaki, kaya naman ayan, tuwang-tuwa nga ako. Kaya sabi nga ni Habi, so mamaya na nga kami kumuha ng manok. At eto nga ako ay napaupo at talaga namang nagtry nga din ako na magtanggal ng lupa. Iba nga ito doon sa luya na nabibili natin sa market, 'di ba? Yung mga luya sa market ay malalaki. So ito yung natural lang, maliliit lang yung pinaka laman niya. Pero tingnan niyo naman, sulit na sulit yung pinagmulan, pero yung naging laman, oh, kalaki. So ito ay nililinisan ni mama na tinatanggal nga yung lupa bago ito dadalhin sa market. Sabi nga ni mama, kung may malawak pa nga daw siya na mapagtataniman nitong luya ay talaga namang itatanim niya. Yun nga lang, dun sa lugar nila mama, hindi na gaanong kalawak yung lupa na pwedeng pagtaniman, gawa nga ng napakarami ng puno. Sobrang pag-iingat nga lang ang pagtatanggal neto ng lupa, gawa ng syempre kapag nagkamali ka ay talaga namang mapuputol. So ito siguro estimate ni mama halos mag-1 kilo mahigit na to. Di ko nga lang maalam kung ilang buwan bago inaani ang luya. Pero tingnan nyo naman, oh, di ba? So ito yung mga pananim na talaga namang kapag itinanim mo tapos aantayin mo na lang talaga sila na yung buwan na talagang aanihin. Ito yung kagandahan ng mga gulay na ay mga pananim na hindi kailangan na yung lagi mong bisitahin na yung didiligan, yung may mga ilalagay na kung ano-anong mga abono or mga fertilizer. So ang luya, so itinatanim lang to tapos tinatakpan ni mama ng mga dahon ng niyog. Tapos mapapansin na lang to kapag aanihin na, kapag yung pinakadahon niya ay parang natuyo na rin. So yun na yung sinyales na pwede na siyang anihin. Kalain mo nga naman habang nanonood si mama ng TV ay nagsa-sideline pa, o diba? Sabi niya kasi habang busog pa daw siya at maiwasan niya nga na mahiga habang nanonood ng TV. So ito na lang daw muna yung kanyang gagawin para nga ay makabenta na rin siya. Ang naitulong ko nga lang dito kay mama ay tinanggal ko lang yung malalaking lupa, pero yung mga nasa kasingit-singitan na nitong luya ay talaga namang hindi ko na tinanggal kasi baka nga maputol ko pa. At habang nagtatanggal nga ako ng lupa sa luya, abay, chika minute muna kami ni mama, syempre naman. Yun talaga ang hindi nawawala sa amin kapag kami ay pumupunta kila mama. Aba naman, talagang bakit nga ba ang mga anak na babae ay mahilig makipag chika minute sa nanay. So yun talaga ang hindi maiiwasan. So dati yung kapatid ko nagtatanong siya, bakit daw kami kapag napunta kay mama ay sinusundan daw talaga namin si mama kahit saan mapunta. So nung nag-asawa siya ay ganun na rin siya, o doon niya na-realize na sadyang ganun talaga ang buhay. Kapag malayo tayo sa ating pamilya, lalo ng mga babae, ay kapag napunta sa mama ay talaga namang hindi maiiwasan na talagang kahit nasaan si mama, talagang sinusundan namin yan, makapag-chika minute lang. Tingnan nyo naman kasi, di ba? Kaya ako'y nalibang din sa pagtatanggal ng lupa. So yung mga maliliit daw, dun yan sa medyo hindi na maganda yung lupa, pero yung malalaki ay dun sa maganda pa ang lupa. Ito yung lahat na ipinasok ni mama para tanggalan niya ng lupa. So yung iba niya nasa labas. So paunti-unti lang yung kanyang dala. Kasi nga naman ay manonood lang naman siya ng TV. O tingnan niyo naman yung kagaganda ng luya. O diba talaga namang nakaka-amaze yung pinagmulan, kaliit lang pero yung naging laman. Ang luya daw ay hindi hinuhugasan kapag nabunot na sa lupa para kumbaga mas matagal yung kanyang buhay. Tinatanggalan lang ng mga nakadikit na lupa.
Ganito lang kalaki yung itinatanim ni mama. O, tingnan nyo naman. Tapos yung mga naging laman niya. O, mga ganyan na. Ay, diba? Ay, kagaling talaga naman. Oo. Lalo na siguro kung maganda talaga yung pagtataniman. Ay, talaga namang baka hindi lang ganito kalaki. Diba? Grabe. Sabi ni mama kapag ano daw yung maganda talaga yung lupa. Yung bunhak na tinatawag. Eh, talaga namang nalaki pa nga daw yan. So, hindi pa ganyan kalalaki. So, yung maliliit, yan. Pero okay lang naman yan kasi yung iba itatanim naman ni mama. At eto pa, ito naman ay paminta. Diba? Grabe. Ang daming na itatanim ni mama dun sa bukid niya. So, ito meron ng dry na, tapos ito yung hindi pa. So, marami pa daw bunga, kaya lang wala ngang aakyat kasi mataas siya. Kaya naman, ito lang daw yung kanyang naabot. Siguro ipapakuha niya na lang yun kay kuya. O, diba? Kagaling. Kaya naman talagang pag may itinanim, abay may aanihin. O, diba? Kagaling. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!